simula Mayo 9, 2026. Tatlong araw na lang, ang libo-libong senior citizen sa buong Pilipinas ay maaaring mahuli na nagmamaneho ng walang valid na lisensya at hindi pa nila alam yon. Ang LTO ay nagpatupad na ng mga bagong patakaran na partikular na nakatutok sa lahat ng driver na 60 taon pataas. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi? Marami sa kanila ay nagpa-renew na. Akala nila valid na ang kanilang lisensya, ngunit invalid pa rin ito dahil kulang ang mga bagong medical clearances at age-specific requirements na epektibo na ngayon. Ang multa ay nagsisimula sa 5,000 piso at maaring umabot pa sa permanent na revocation ng lisensya. Kung mahal mo ang iyong lolo, lola, tatay o nanay na nagmamaneho, o kung ikaw mismo ay isang senior citizen, huwag mong sayangin ang susunod na 15 minuto. Ang kaalaman na makukuha mo sa video na ito ay maaring makapagligtas sa inyo mula sa malaking abala, multa, at panganib sa daan. Mahal na mga kaibigan, nandito ka ngayon sa video na ito at iyan lamang ay nagpapakita na mayroon kang pagmamahal sa iyong pamilya o sa iyong sariling kapakanan bilang isang mamamayan ng ating bansang Pilipinas. Bago pa man tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo ng tapat at buong puso. Ang impormasyong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi hango sa chismis, hindi sa social media rumors, at hindi sa mga di mapagkakatiwalaang pinagkukunan. Ito ay batay sa pinakabagong opisyal na mga anunsyo at regulasyon ng Land Transportation Office na may bisang simula ngayon at may espesyal na mga deadline na darating sa susunod na ilang araw, partikular na ang Mayo 9, 2026, na 3 araw na lamang mula ngayon. Kaya kung ikaw ay isang senior citizen o mayroon kang senior citizen sa iyong pamilya, pakinggan mo ito ng mabuti dahil ang bawat salitang sasabihin ko ay mahalaga para sa inyong kaligtasan, kalayaan, at proteksyon mula sa mga parusa ng batas. Magsimula tayo sa pundasyon ng lahat ng ito. Bakit ba nagbago ang mga patakaran ng LTO pagdating sa senior citizen drivers? Ang simpleng sagot ay ito. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Sa nakalipas na maraming taon, pinag-aralan ng LTO kasama ang mga eksperto sa transportasyon at medikal na larangan ang mga patterns ng mga aksidente sa daan na kinasasangkutan ng mga driver na may edad. At ang mga nakita nila ay nagbukas ng kanilang mga mata. Ang mga driver na higit sa 60 taon ay may mas mataas na posibilidad na makaranas ng mga biglaang medikal na kondisyon habang sila ay nagmamaneho. Mga kondisyong tulad ng biglaang pagkahilo, mabilis na pagbaba ng presyo ng dugo, pagliit ng peripheral vision, mas mahinang kakayahan ng mata na mag-adjust sa iba't ibang antas ng liwanag lalo na sa gabi, mas mabagal na reaction time sa mga emergency na sitwasyon, at ang mga early signs ng neurological conditions na kung minsan ay hindi pa nararamdaman ng driver mismo. Hindi ito pag-atake sa dignidad ng ating mga matatanda. Hindi rin ito pagsasabi na hindi na dapat magmaneho ang mga senior citizen. Ang mensahe ng LTO ay malinaw. Ang sistema ng pagtatasa at pag-iingat ay kailangang mag-iba at mag-angkop sa lumalaking bilang ng mga nakatatandang driver sa ating bansa. At ang mga bagong patakaran na ito ay ang tugon ng gobyerno sa pangangailangan na iyon. Ngayon, kung ikaw ay nagtataka kung apektado ka ba o hindi ng mga bagong regulasyong ito, narito ang simpleng sagot. Kung ikaw ay 60 taon na o mas matanda pa sa PETSA ngayon, ikaw ay apektado. Walang exception. Hindi mahalaga kung gaano ka pa kahusay na driver. Hindi mahalaga kung ilang dekada ka nang nagmamaneho ng walang aksidente. Hindi mahalaga kung nasa probinsya ka o nasa lungsod. Hindi mahalaga kung anong uri ng sasakyan ang iyong minamaneho. Kung 60 ka o higit pa, ang mga bagong patakaran ay may direktang epekto sa iyong driver's license. Para naman sa mga driver na hindi pa 60 taon, makinig ka rin dahil ito ay malapit na ring mangyari sa iyo at mas mabuting malaman mo na ang sistema ngayon kaysa magulat ka sa huling minuto. Ang pinakamahalagang bagong kinakailangan, ang bagay na nagdudulot ng pinakamalakas na epekto sa pinakamaraming senior citizen ay ang tinatawag na age-appropriate medical clearance. Sa dati, kahit saan ka makakuha ng simpleng medical certificate mula sa anumang lisensyadong doktor, sapat na iyon para i-renew ang iyong driver's license. Ngunit simula ngayon, ang mga senior citizen ay kailangan ng mas komprehensibo, mas detalyado, at mas espesipikong medikal na pagsusuri. At hindi ito maaaring gawin ng kahit sinong doktor lamang. Kailangan ito ng isang doktor na may espesyalisasyon sa geriatrics, ang sangay ng medisina na nakatuon sa pangangalaga ng mga matatanda, o ng isang internista na may akreditasyon mula sa LTO.
At ang pagsusuring ito ay isinasagawa lamang sa mga LTO-accredited medical centers na may espesyal na kagamitan at mga protokol para sa mga senior driver. Ano ang kasama sa pagsusuring ito? Una ay ang cardiovascular assessment. Isang detalyadong pagsusuri ng kondisyon ng iyong puso at sistema ng sirkulasyon. Alam nating lahat na ang mga sakit sa puso tulad ng arrhythmia, hypertension na hindi kontrolado, at iba pa ay maaaring maging sanhi ng biglaang pagkakaroon ng atake habang nagmamaneho. At ang resulta nito sa daan ay maaaring maging trahedya hindi lang para sa driver kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Ikalawa ay ang neurological screening, isang batayang pagsusuri ng kondisyon ng utak at sistema ng nerbiyos upang matukoy kung may mga senyales ng early stage dementia, Parkinson's disease, o iba pang neurological conditions na maaaring makaapekto sa kakayahang gumawa ng tamang desisyon habang nagmamaneho sa mataas na bilis. Ikatlo ay ang extended vision test. At hindi ito ang simpleng pagtingin sa eye chart na dati mong ginagawa. Ang bagong pagsusuri ay sumasaklaw sa peripheral vision o lapad ng iyong paningin sa magkabilang panig, depth perception o kakayahang tukuyin ang distansya ng mga bagay, night vision o kakayahan ng mata sa mahina o komplikadong ilaw, at color discrimination o kakayahang tukuyin ang mga kulay, lalo na ang red, yellow, at green ng traffic lights. Ikaapat ay ang general physical assessment na sumasaklaw sa mga kondisyon tulad ng diabetes na maaaring magdulot ng hypoglycemia habang nagmamaneho, hypertension, arthritis, na maaaring makaapekto sa kakayahang kontrolin ang manibela o pedal ng sasakyan, at iba pang chronic conditions na maaaring mapanganib kapag nasa daan. Ang pangalawang malaking pagbabago ay ang bagong renewal schedule. Bago ang mga bagong patakaran, lahat ng driver, anuman ang edad, ay nagre-renew ng kanilang lisensya tuwing 5 taon. Ngunit ngayon, para sa mga senior citizen driver, nagbago na ang frequency na iyon. Para sa mga driver na 60 hanggang 69 na taon, ang renewal ay tuwing 3 taon na lamang. Para sa mga driver na 70 taon pataas, ang renewal ay kailangan ng gawin tuwing 1 taon. Tama ang narinig mo. Taon-taon na ang renewal para sa mga pinaka-senior na driver sa ating bansa. Alam ko na iniisip mo ngayon na parang abala at mahirap iyon. At may katwiran ka. Ngunit kapag iniisip mo ito mula sa perspektibo ng kaligtasan, ang mas madalas na renewal ay nangangahulugang mas madalas na medikal na pagsusuri, mas madalas na pagkakataon para matukoy ang mga kondisyong maaaring lumala ng hindi namamalayan, at mas madalas na pagkakataon para protektahan ang driver mismo at ang lahat ng nasa daan kasabay niya. Ang ikatlong pangunahing pagbabago ay ang mandatory defensive driving refresher course para sa lahat ng senior citizen na magre-renew ng kanilang lisensya. Hindi ito ang karaniwang defensive driving seminar na maaaring nasali ka na dati. Ang bagong refresher course para sa mga senior driver ay espesyal na dinisenyo at tumatagal ng 4 hanggang 6 na oras. Ang mga paksa ay partikular na nauugnay sa mga hamon na karaniwang nararanasan ng mga nakatatandang driver, kasama na ang tamang pamamahala ng pagod habang nagmamaneho, ang tamang paggamit ng sasakyan at ng mga modern safety features tulad ng lane assist at blind spot monitoring upang mapapalitan ang mga natural na pagbabago sa katawan na dulot ng pagtanda, ang mga pinakabagong traffic regulations na maaaring hindi pa pamilyar sa mga driver na matagal nang nagmamaneho, at ang mga tamang desisyon at ugali sa daan na angkop sa kasalukuyang kondisyon ng trapiko sa ating bansa. Ang kursong ito ay maaaring gawin sa mga LTO-accredited driving schools sa buong bansa at mayroon ding online component para sa ilan sa mga bahagi nito upang gawing mas maginhawa para sa mga senior citizen na may limitadong kakayahang lumabas ng bahay. Ngayon pag-usapan natin ng detalyado ang step-by-step na proseso ng renewal para malaman ninyo kung ano ang eksaktong dapat ninyong gawin, lalo na sa isinasaalang-alang na ang deadline na Mayo 9, 2026 ay malapit na. Una at pinakamahalagang hakbang, magsimula agad. Huwag hintayin pa ang susunod na linggo. Ang proseso ng renewal para sa mga senior citizen ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 buwan kung isasama ang lahat ng medikal na pagsusuri, ang refresher course at ang aktwal na pag-file sa LTO. Ang aking rekomendasyon ay simple. Kung ang iyong lisensya ay mag-e-expire sa loob ng 3 buwan, simula ng proseso ngayon mismo. Ikalawang hakbang, pumunta sa inyong doktor para sa paunang personal na pagsusuri. Bago pa man kayo pumunta sa LTO Accredited Medical Center para sa opisyal na pagsusuri, mahalaga na malaman ninyo ang inyong kasalukuyang kondisyon sa kalusugan.
Kung may mga kondisyon kayong kailangang asikasuhin o kontrolin, mas mabuting matuklasan ito ng maaga para may sapat na panahon para sa paggamot o pag-aayos bago ang opisyal na pagsusuri. Ikatlong hakbang, hanapin ang pinakamalapit na LTO-accredited medical center sa inyong lugar. Ang listahan ng mga accredited na medical centers ay makikita sa opisyal na website ng LTO na lto.gov.ph o maaari kayong tumawag sa pinakamalapit na LTO District Office para magtanong. Tandaan, ang sertipiko mula sa isang doktor o klinika na hindi accredited ng LTO ay hindi tatanggapin at kailangan ninyong ulitin ang buong proseso ng pagsusuri muli. Ikaapat na hakbang, mag-enroll sa LTO Accredited Driving School para sa refresher course. Maaari ninyong gawin ito nang sabay-sabay sa inyong medikal na pagsusuri para makatipid ng oras. Maraming accredited na driving school ay may espesyal na schedule para sa mga senior citizen kabilang ang mga klase sa maagang umaga na mas komportable para sa mga nakatatanda. Ikalimang hakbang, ihanda ang lahat ng dokumentasyon na kakailanganin sa inyong appointment sa LTO. Ang inyong kasalukuyang driver's license, isang valid government-issued ID, birth certificate o anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong edad, ang completed medical certificate mula sa LTO Accredited Center, ang completion certificate mula sa refresher course, at 3 hanggang 4 na piraso ng pinakabagong passport size na larawan. Siguraduhin na meron kayong 2 photocopy ng bawat isa sa mga dokumentong ito. Ika-6 na hakbang, mag-schedule ng appointment sa LTO online sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website. Ang mga appointment sa umaga ay karaniwang mas mabilis ang proseso kaysa sa hapon. At ang ika-7 hakbang, pumunta sa LTO sa araw ng inyong appointment na may kumpletong dokumentasyon, bayaran ang renewal fee at makuha ang inyong bagong lisensya. Mahalaga ring pag-usapan ang tungkol sa conditional license para sa mga senior citizen na may medikal na kondisyon ngunit nais pa ring magmaneho. Hindi ibig sabihin ng bagong patakaran na kapag may sakit ka, tapos na ang iyong buhay bilang driver. Ang LTO ay nagtatag ng espesyal na kategorya ng conditional license for senior drivers. Halimbawa, ang isang driver na may problema sa mata na nangangailangan ng corrective lenses ay maaaring makatanggap ng lisensya na may kondisyong may corrective lens required. Ang isang driver naman na may cardiovascular condition na kontrolado na ng gamot ay maaaring makakuha ng lisensya na nagtatakda ng maximum na distansya o oras ng pagmamaneho sa isang araw. Ang mga kondisyong ito ay nakalagay sa likod ng lisensya at maaaring ma-verify ng mga traffic enforcer. Ang paglabag sa mga kondisyong ito ay may katumbas na multa at posibleng suspension ng lisensya. Kaya mahalaga na basahin at maunawaan ang lahat ng nakalagay sa inyong lisensya. Para sa mga pamilyang may senior citizen na driver sa kanilang tahanan, mayroon ding responsibilidad na nakapatong sa inyo. Kayo ang pinakamalapit na mga tao sa inyong mahal sa buhay at kayo ang kayang makita kung ang inyong senior ay nagsisimulang magpakita ng mga senyales na hindi na siya ligtas sa daan. Mga senyales tulad ng mas madalas na maling desisyon habang nagmamaneho, pag-aalangan sa mga simpleng sitwasyon sa trapiko, pagkalito sa mga pamilyar na ruta, o mas madalas na maliliit na insidente o near misses. Ang pakikipag-usap sa inyong mahal sa buhay tungkol sa kaligtasan sa daan ay isa sa pinakamahal na bagay na magagawa ninyo para sa kanila. Hindi ito pag-atake sa kanilang dignidad o kalayaan. Ito ay pagmamahal na ipinapakita sa tamang paraan. Para sa mga senior citizen na nangangailangan ng tulong sa prosesong ito, maraming available na resources. Ang OSCA o Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipalidad o lungsod ay isang mahusay na panimulang punto. Maaari silang magbigay ng impormasyon, makatulong sa pag-schedule ng mga appointment at minsan ay may mga volunteer na handang samahan ang mga senior citizens sa kanilang appointments sa LTO. Sa maraming lungsod, may espesyal na shuttle service para sa mga senior citizen papunta at pabalik sa mga LTO offices. At ang LTO mismo ay nagtatago ng espesyal na window para sa mga senior citizen, PWD, at buntis na babae sa karamihan ng kanilang mga opisina upang maiwasan ang mahabang pila. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga penalidad dahil ito ang bahagi na gusto ng lahat na malaman at yun din ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang paghahanda. Kung ang isang senior citizen ay mahuhuli na nagmamaneho ng may expired na lisensya sa ilalim ng bagong renewal schedule, ang multa para sa unang pagkakataon ay nagsisimula sa 5,000 piso. Para sa pangalawang pagkakataon, 10,000 piso. At para sa ikatlong pagkakataon, permanent revocation ng lisensya.
Ang LTO ay sineseryoso ang pagpapatupad ng mga bagong patakaran na ito at ang mga traffic enforcer sa buong bansa ay binibigyan ng bagong training para matukoy ang mga senior driver na may non-compliant na lisensya. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong personal na magsalita sa lahat ng aming senior citizens na nanonood ngayon. Nauunawaan ko na ang mga pagbabagong ito ay maaaring nakakalito, nakakaprustrasyon, at minsan ay nakakagalit. Matagal na kayong nagmamaneho, maaaring walang aksidente sa inyong record, at ngayon parang binibigyan kayo ng dagdag na burden ng mga bagong patakaran. Ngunit isipin ninyo ito sa ganitong paraan, ang bawat hakbang na hinihingi ng LTO sa inyo ay isang hakbang na nagpapatunay na kayo ay sapat na handa at ligtas para manatili sa daan. Ito ay hindi pagpaparusa, ito ay pagprotekta. Kayo ay hindi nag-iisa sa prosesong ito. Ang inyong pamilya, ang inyong komunidad, at ang mga institusyon ng gobyerno ay narito para tumulong sa inyo. At ang inyong kalayaan, ang kalayaang makarating sa mga lugar na gusto ninyong puntahan, ang kalayaang mabuhay ng may dignidad at independensya, iyon ang gustong pangalagaan ng mga bagong patakaran na ito. Mga kaibigan, huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa lahat ng inyong kilalang senior citizen driver, sa inyong mga magulang, sa inyong mga lolo at lola, at sa mga kakilala sa inyong komunidad. Dahil ang isang simpleng share ay maaaring makapagligtas ng isang tao mula sa malaking multa, abala o mas malubhang kahihinatnan. Kung mayroon kayong mga katanungan o personal na karanasan na gusto ninyong ibahagi, ilagay ito sa comment section sa ibaba. Binabasa namin ang bawat isa. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ang inyong mga mahal sa buhay. At lagi ninyong tandaan, ang kaalaman ay ang pinakamalakas na sandata laban sa mga problemang dulot ng kawalan ng impormasyon. Manatiling ligtas ang lahat sa daan.